Tunay na napakabuti ng ating Panginoon Diyos kahit na mabilis ang araw, yung kanyang gabay, yung kanyang pagmamahal at syempre higit sa lahat yung kanyang biyaya ng pag-iingat sa bawat isa sa atin ay hindi nawawala sa bawat isa sa atin mga kapatid. Saan man kayong dako naroon, Pilipinas, Middle East, Asia, Hong Kong, Alaska, Canada, saang dako ng mundo, binabati, niyayakap tayo ng ating Panginoon Diyos. Indeed, we are blessed by God. Ayan, meron tayong biyahero ngayong araw na ito, biyahera pala. May magbabakasyon, uuwi ng Pilipinas, traveling mercy, pagpe-pray natin yan, yung mga nasa Pilipinas, na pabalik na sila dito, yung mga kapatid natin na nagbabakasyon, yan, kagaya nila Doc, ayan, ipabalik na yan mga yan, in a few weeks, no? Ingatan ng Panginoon at ma-enjoy pa, mga kapatid, yung kanilang mga bakasyon, kung saan man tayo nandoon. No? Patuloy din nating ipanalangin yung ating kalalagayan ng mga kaibigan natin, kababayan natin na nasa Israel. Sasama natin sa prayer yan mga kapatid. Ano? So good morning everyone. Magandang umaga sa ating lahat. Bago natin makalimutan, pinapaalala ko lamang po, malalapit na October 29 ang ating pong 30th anniversary and victory celebration. Katlong taon na po ng ating church sa Carson at syempre yung tagumpay na pinagkaloob sa atin sa ating church sa West Covina ay ating i-celebrate. Ayun, sabi ni Kay, happy trip! Have a safe trip tonight, Sister Jackie. Si Jackie Kai ay pauwi ng Pilipinas. Mga kapatid, October 29, 10:30 a.m. 25725 Blunt Place, Lomita, California 90717. Yan po yung ating address. Anniversary po natin yan, no? At tayo po ay biniyayaan mga kapatid ng praise and worship na mangunguna sa atin sa darating po nating anniversary at victory celebration. Ayan. Ang lamig ng panahon ngayon, no? Yung mga lalabas, huwag nyo kalimutan magdala ng jacket ha, at malamig. Alam nyo na, lalo na pagka mga teenager na tayo, ay medyo mahina-hina na sa lamig. Okay, sa pagpapatuloy ng ating morning devotion, nais ko po kayo imbitahan mga kapatid sa darating na Friday ang ating pong West Covina Bible Study. Every Friday po yan, 6 p.m. to 7 p.m. Ang address po natin is 1551 B East Ama Road, West Covina, California 91792. Yan po yung ating address. Magkita-kita po tayo dyan sa darating na Biyernes. 1 oras na ang pinag-uusapan po natin ay ang aklat ng Henesis. Ayan. Invite po ninyo yung ating mga kaibigan, yung ating mga lalong-lalo na kung malapit kayo dyan sa West Covina, yung mga ka-workmates natin, no? 1 oras lamang po yan, dyan na kayo mag-dinner dahil umuulan ng pagpapala ng salita ng Diyos at syempre yung physical food na pine-prepare ng ating mga kapatiran dyan. And I was so happy, nakita ko yung nag-comment kanina, alam nyo ba, yung early bird natin ngayon, ito yung isa sa pinakamasipag na nagdudulot, nagpe-pledge na nagdadala ng pagkain sa ating West Covina Bible Study. Okay, wag na nating patagalin. Palakpakan natin mga kapatid ang ating early bird for today. First time yata, no? Yeah. Yan, okay. Ang ating early bird for today is Sister Eloisa Mendoza. Ayan. Siya po yung gumagawa nung sampelot. Ayan, siya po yung gumagawa ng tibok-tibok. Ayan, mga Kapampangan term po yan sa mga dinadala niyang pagkain. Nagluluto ng pansit yan, nagdadala yan ng arroz caldo. Ayan, yan ang talagang napakabuti, napakataba ng puso rin yung kapatid natin na yan. Na si Sister Eloisa Mendoza. Good morning, Pastor Bong. Blessed Wednesday morning to everyone. Praise God. To God be the glory. Wow! Congratulations, Ate Eloisa. Tanggapin mo ang iyong premyo bilang early bird. Mamaya, receive mo na yan. 11:41. Ibibigay ni Lord sa iyo yung early bird prize. Congratulations. At ang ating second runner-up is si Sister Eileen Williams. Ayan, syempre, ang ating napaka-buting kapatid all the way from Alabama.
Okay, sabi ni Sister Eileen Williams, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Maayong buntag, Pastor Bong, ug sa Morning Devotion family. Ayun, siya nang bitaw ng ating magic word. Babasahin natin mamaya. At ang ating third runner-up, syempre, walang iba kung hindi ang ating Sister Minda Rosales. Ayan, God bless everyone. Good morning. God is good all the time. We are blessed by God. To God be the glory. Praise the Lord. Yun. At yung ating magic word na kanyang binanggit. I-share po natin ang ating morning devotion to as many friends as we can. Ipag-pray natin yung mga i-request natin. I-type natin sa comment section yung mga prayer request, mga kapatid, na nais po ninyo ipanalangin natin mamaya sa ating prayer. Yung part natin ng prayer. And whoever those person are na inyong i-comment dyan, believe that God will move His powerful hands to reach more people and unite them with the church. I-share po natin yung ating morning devotion. I-post natin sa ating wall. Itag natin yung ating mga kaibigan. As we begin to praise our Lord, sabi nga ng ating early bird kanina, mahal na mahal kita, Panginoon. Second runner-up pala. Kailanman hindi kita ipagpapalit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na
na mahal kita, Panginoon. Yes, we love you, Lord God. Yan, nagising-gising na ba tayo? Medyo gumalaw-galaw na yung ating mga kasukasuan dyan na inaantok-antok pa, no? Alive talaga yung ating pagpuri na yun, yung awit natin. Yung ating pambansang awit ng morning devotion. Ang mahal na mahal kita, Panginoon. Sabi ng isa, good morning, the saints. We are blessed by God. At syempre, hindi magpapatalo. Good morning sa Forever Young. Ayan, magandang umaga sa ating Forever Young at saka sa ating mga the saints. Ayan. Binabati ko rin yung mga nagsa-celebrate na kanilang birthdays today at this week, no? Meron tayong birthday celebrant sa West Covina family natin sa Sunday. At meron daw malaking pasabog ang ating birthday celebrant. May in-invite daw siya na 2 performer, no? Talagang namuhunan talaga, nangapital talaga ito. Just for us to rejoice on that day na meron daw 2 mahusay na singer na inimbitahan niya, performer. So, abangan natin yan sa ating church sa West Covina sa hapon, sa 3:00 yung service natin. No? Doon natin i-reveal. Okay, ano ba ngayon? Wednesday. Friday, i-reveal natin kung sino yung birthday celebrant. Kasi sa Sunday ang celebration. Iniimbitahan ko kayong lahat kung malapit kayo dyan sa West Covina, mga kapatid. No? Yung worship service natin dyan, 3:00 ng hapon ang ating worship service sa West Covina. 15949 Capeland Avenue, City of Industry, California, Amar and Echelon Avenue. Mga kapatid, yung lugar ng worship natin, 3 p.m. po ng hapon. Merong 2 mahusay na performer talaga ang inimbita ng ating birthday celebrant para tayo ay magkaroon tayo talaga ng kasiyahan, fellowship, that brings glory to God. Pero syempre, ang ating worship service sa Carson naman ay 10:00 ng umaga. 25725 Blunt Place, Lobita, California, 90717. Nandito ang mga magigiting na worshiper ng ating Panginoon Diyos sa ating church sa Carson at sa West Covina. No? Kaya sama-sama tayo mag-worship sa umaga sa Carson, sa hapon naman sa West Covina. Ayan. Sabay palagi yan na binibless ng Panginoon. May nabasa ako kaninang comment, sabi niya dito. Bigyan nga ng jacket itong nag-comment na ito. Okay. Sabi niya dito, ito pa nga pala. Kung tayo, sinusundan natin ang morning devotion, may sinusundan din tayo na isang kapatid natin na kung saan-saan, pakalat-kalat nowadays. Sabi niya ngayon, good morning church from Florence, Italy. No isang araw nasa Jordan, no isang araw nasa Israel, tapos nasa Vatican. Ngayon nasa Italy naman, pero hindi nakakalimutan ng morning devotion. Si Sister Shirley, mag-ingat ka dyan kung saan ka na gala-gala dyan, ha? Sabi niya, from Florence, Italy. Wow, sarap naman. No? Dapat all. Amen. Okay, sabi dito ng ating kapatid kanina, sabi niya, good morning. What a beautiful and handsome Wednesday morning. Love, family, and of course, our beloved and very committed and energetic Pastor Bo. Wow. Salamat, Tita Susan. Kailangan talaga may energy tayo every morning. No? When we preach the Word of God, when we share the Gospel, doon lumalabas yung energy natin. Ayan. Happy Hump Day, Church! Ayan. Patuloy po natin i-share ang ating morning devotion. Please continue to pray for my relative in Las Vegas, Tita Ophel for her hip surgery, and Tito Edwin for their doctor's appointment, healing and recovery. Ayan, sabi ni Sister Minda. Okay. Good morning kay Brother Andy Edralin. Ayan. Matinding pasabog talaga, Pastor. Nako, talagang matindi ito. Huwag kayong mawawala sa Wednesday. May talagang matinding pasabog. Dinaig pa nito ang Dabarkads ng EAT, TVJ. Matindi daw ang pasabog nito. As we continue our morning devotion, mga kapatid, we have been learning about worship. The biblical essence of worship. At ipagpapatuloy natin yan. We have learned so much about yung true, yung genuine worship na ibinibigay natin sa Panginoon
na ang worship, it should be our bloodline. Worship should be our engine in an automobile. Worship should be our heart. Worship should be the compelling reason why we live, at napakarami pa nating natutunan. Ngayong araw na ito mga kapatid, as we continue our series in worship, at tandaan ninyo mga kapatid, there is a very powerful message that awaits us this coming Sunday. It's all about worship. Matindi itong pag-aaralan natin na ito because we will be looking at the life of Solomon. No? Kaya itong Sunday na ito, abangan nyo yan mga kapatid. I was looking at the Bible, I was reading para dun sa fourth part ng ating series, ng ating message, mga kapatid. Third part ng ating series ay napakaganda ng ating matututunan. No? Merong hiningi si Solomon, may binigay si Lord. Ang tanong, bakit hiningi ni Solomon yun? What is the reason? It's all about worship. As we continue, as we talk about all about this mga kapatid, I don't want you to miss that. Kaya yung mga nanonood sa online, yung nandudong kayo personally para marinig nyo ang message natin this Sunday, huwag nyong kakalimutan. However, let us all come to worship our living God. Siya ang tunay na Diyos, siya ang Diyos ng ating buhay. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais
Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Magliwanag ka sa buhay ko, aking Ama, ating Ama. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama, maraming salamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa amin, O Lord God. That every gising, every morning is a blessing to us. The moment that we open our eyes this morning, Father God, hindi na namin alam kung paano ka namin pasasalamatan, Panginoon Diyos. Binigyan mo kami ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong opportunity upang tanggapin, to receive, Lord God, all that you have prepared for us. Lahat ng umaga, bawat araw na pinagkakaloob mo sa iyong mga anak, Panginoon Diyos, ay napakalaking pagpapala sa amin. Whether it might be a challenge, trials in life, obstacles in life, whatever it is, Panginoon, we can say, thank you, Lord. Our hearts are so grateful to you. Dahil sa mga nangyayari sa buhay namin, natututo kami. Sa mga pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sa mga blessing na patuloy na dumadaloy, umaagos sa aming buhay, Panginoon, na ibabahagi po namin sa aming mga mahal sa buhay, lalong-lalo pa nga, Panginoon, sa mga nangangailangan. Continue to pour out your blessing to us so that we will always be a blessing to others, Panginoon. Lahat ng meron kami, it's all because of you. Ano man ang aming na-achieve sa buhay, ito ay dahil sa iyo, Panginoon Diyos. It is all by your grace and by your mercy. Wala kami maipagmamalaki, Panginoon Diyos. Ikaw ang nagbigay ng lahat. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami malakas, nakapagpupuri, nakapaglilingkod sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo ang buong Morning Devotion family ng kalakasan, kalusugan, at provision sa pang-araw-araw namin, Panginoon. You are our God that provides all our needs according to your riches in heaven. And we believe that nothing is impossible to you, Lord. Sino man sa amin dito, Panginoon, may pinagdadaanan, mayroon man kami, Panginoon Diyos, na mga ipinapanalangin sa iyo. There are many things that we are praying, we are surrendering, submit into your most precious name, Lord God. We know and we believe, we have this faith, Lord, that in your perfect time, everything will be answered in accordance to your will. Sa iyong perfect time, matatanggap namin ang lahat ng aming mga hinihingi, lahat ng aming mga hinihiling sa buhay, Panginoon Diyos. Because you know what is best for us at lahat ng nangyayari sa buhay namin, Panginoon, alam mo. Alam mo kung ano mangyayari sa amin. Kaya naman, Lord, we submit everything to you. All areas of our life, we surrender to you. Even yung mga plano namin sa buhay. Saan man kami pupunta, ano man ang gagawin namin, ano man ang direksyon ng pamilya, ng buhay. Lord, we submit and surrender to you because you know what is best for us. Salamat, Panginoon Diyos. Ang mga anak mo na nag-send ng prayer request kanina, Panginoon Diyos. Lord, in your perfect time, those who need healing, Lord, pagalingin niyo po. Those who need guidance, those who need comfort, Panginoon Diyos, people who were traumatized by different issues in life, people who were traumatized by different circumstances, situations in life, Lord God, may you comfort them, especially yung mga kapatid namin, Panginoon, na nakaranas, Lord God, ng hindi magandang situation sa Israel, Panginoon. We pray for Mami Edna. We pray for Sister Dina. We pray for our brethren who are being affected by those challenges, Panginoon, sa Israel. And even we pray for the nation of Israel. We pray for the people of Israel. And we are praying globally, Panginoon, na ikaw ang mamagitan. Let your peace rule this earth, Panginoon Diyos. Lord, salamat po. Ingatan mo ang mga tao na mahal-mahal namin sa buhay, Panginoon. May you give them healing and provision sa bawat isa.
Alam mo ang laman ng aming puso, Panginoon. Tinataas namin ngayon as we start the day right. We surrender them, we offer them at your feet, and we know that you will take care of them. Lord, salamat, Panginoon. Sino man sa amin na nangangailangan financially, you will pour out your blessings and provision to us, business deals, increase of salary, better jobs, Panginoon Diyos, and all the provision that comes from you will be poured out sa buong Morning Devotion family. Not only us, but to those people whom we love. Ingatan mo ang mga nanay ng tahanan. Ingatan mo ang mga ama ng tahanan. Ingatan mo ang bawat anak na narito. At ingatan mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa. Itinataas namin sa iyo umagang ito, Panginoon, na may buong pusong pagpapakumbaba, Lord God, with all humility, with all reverence, Lord God, as we continue to learn what is the biblical essence of worship, Lord God. Be with us in every step of the way, and let this day be our learning moment, Panginoon, na matutunan namin ang deeper knowledge ng pag-worship sa iyo. Lord, we surrender our thoughts, our plans to you today, and we receive traveling mercy sa mga maglalakbay pa uwi ng Pilipinas, pabalik ng Amerika, saan man sila pupunta, Panginoon, iingatan niyo po. May you cover them with your precious blood, and you will protect them and guide them. Lord, we rebuke the works of the enemy sa aming buhay as we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Wednesday morning or hump day sa ating lahat. Our verse for today will be coming from the book of John, chapter 4. We are now in verse 22. Okay, at tayo po ay nasa day 67 na ng ating Morning Devotion Season 2, October 18, 2023. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. John chapter 4, verse 22, you worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. As we continue our learning about worship, mga kapatid, worship is the outpouring of a soul at rest in the presence of God. Ganda nun, no? What is worship? It is the outpouring of a soul. Nag-uumapaw sa ating kaluluwa. Yung nag-uumapaw na kaluluwa that is at rest in the presence of God. Overflowing. Outpouring of a soul at rest, mga kapatid, at rest. May kapahingahan sa presensya ng Panginoon Diyos. If we are at rest in the presence of God, the result is worship. Kapag tayo nakararanas ng kapahingahan, ng kasiyahan ng ating kaluluwa, kagalakan, joy, happiness, peace, na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Mga kapatid, ang nagiging bunga daw po ay worship. Masarap i-post yan sa Facebook, sa ating mga comments, sa mga notification. Yan ang mga pinopost, yung worship. Yan ang mga nilalagay dapat natin sa wall natin. Worship is the outpouring of a soul at rest in the presence of God. Lagay nga natin sa screen. Alam niyo, nabe-bless din ako minsan. Hindi ko maintindihan kung bakit bibigyan tayo ng mga ganitong ng mga ganitong pagkakataon to quote, no, the powerful essence of worship. Ayan. Okay. Lagay natin dito sa ating screen para malinaw sa atin. Okay. Yan. Para makita natin lahat. Then let us share this. Ito yung lesson natin, okay, for today. Okay. Yan. Tingnan niyo ha. Ayan. Okay. Worship is the outpouring of a soul at rest in the presence of God. Wow. Yan.
Yan ang mga dapat na pinopost natin. Okay, tuloy natin. Okay. So, nandito tayo sa worship na ito. I can say that this is a definition of worship. It emphasizes the spiritual condition of the worshiper. Kaya nakikita natin, bakit yung taong yun ang sarap mag-worship? Bakit talaga pagpunta niya sa church, makikita mo talagang umaapa, wala siyang pakialam kung sino yung nasa tabi niya. Pag umawit siya, talagang labas ang litid niya, talagang all-powerful, napaka-powerful mag-worship ng tao na yan. Ngayon alam na natin kung bakit. Because it is the outpouring of a soul that is at rest in the presence of God. Yung bang wala siyang pakialam. Hindi mo maiisip, hindi mo makikita sa kanya na may pinagdadaanan sa buhay. You can never see this person that is so devastated in life. Why? Because his soul, her soul is at rest in the presence of God. Kaya naman ang worship niya, genuine. Mga kapatid, this definition emphasizes the spiritual condition of the worshiper. The believer is at perfect peace with God. Sabi ng verse natin kanina, you worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Nung kausap niya ito, mga kapatid, yan ang sabi ni Jesus Christ. The believer, when you are at perfect peace with God, you worship a lot. You worship more. Mga kapatid. Isa pa, a true believer who is at rest in the presence of God, mga kapatid, tandaan natin, he or she is aware of the truth that we are in a right relationship with God. Pag tama ang puso natin, naka-align ang pagkatao natin, we are in the right relationship with God. Yung mga unnecessary things sa buhay natin, hindi natin dala-dala. Nasa right relationship tayo kay Lord. Wala tayong inaargabyadong tao. Wala tayong taong sinisiraan. Hindi tayo tumatapak ng kapwa natin. We are in a right relationship with God. Tama ang puso natin. Walang nakatanim na galit, bitterness, angry, jealousy. It means we are in the right relationship with God. At pagka ganyan ang puso natin, pag ang isip natin tama, wala tayong mga tinatagong kung ano-ano. Walang basura sa isip, walang basura sa puso. You can say, I am in a right relationship with God. I am at perfect peace with God. That is why I am worshiping the Lord. O, ito naman yan. Chain reaction yan eh. No? Dugtong-dugtong yan. Okay, tignan ninyo ha. Pagka tayo nakasisiguro na tayo ay napatawad ng Panginoon, we can rest assured that the forgiveness of the Lord is in our life. Rest assured that we have received genuine salvation. Rest assured that we have been accepted by God because of our relationship with Him. We are at peace. Bakit nga bang ibang mga tao, nababother sila, nababurden sila, nagkakaroon sila ng guilty feeling, may mga guilty conscience? Bakit? Kasi siguro hindi pa nila, maybe, might be, they haven't experienced total or genuine forgiveness that the Lord Jesus Christ can give to us. Kaya siguro hindi makapag-serve. Kaya siguro hindi makapag-worship. Na ang lahat ng tao yung nag-iiyakan na, siya nakatingin lang. At sasabihin niya, bakit sila umiiyak? Wala naman akong naramdaman. Naku, matakot ka na kapatid. Pagka ganyan. Ibig sabihin, there's something wrong. Maybe you are doing something wrong with the Lord. You have to check yourself. You have to pray to God. Am I in a right relationship with God? Yung panahon na nagwo-worship ka na, pero ang tumatakbo sa isip mo, iba. Yung tingin mo sa buong paligid mo, nagwo-worship na, napupuspos na, they are being filled with the Holy Spirit, but you are in a different spirit. May na-experience na ba kayong ganyan? May nakita na ba kayong ganyan? Na habang nagwo-worship ang congregation, ang mata umiikot,
na habang nagpupuri ang kongregasyon, may mga taong naghahanap ng maipipintas sa paligid. Nakikita pa yung mga even small details of their surroundings while everybody is worshiping. You have to watch out for that. Maybe the heart, the mind, the whole being is not in perfect rest with God. Kaya siguro maraming iniisip, maraming distraction sa buhay. You have to check yourself. You have to pray to God. Whatever it is, you confess to God. You repent to God. The believer should be at perfect peace with God so that the result will be an outpouring of a soul that is at rest in the presence of God. Worship will be the evident. Kaya makikita mo ang mga kapatid na genuine na nagwo-worship. Intro pa lang ng kanta, nakikita mo yan, nakapikit na yan. Nag-e-exhort pa lang yung worship leader, nakikita mo nagpe-pray na yan, nakapikit na yan, wala siyang pakialam sa paligid niya. They will never be bothered by the people around them. Why? Because my soul is at perfect peace with God. I am aware of the truth that I am in a right relationship with God. Na kaya ako pumunta rito sa worship, kaya ako umattend ng Sunday service is for me to worship the Lord. Kaya ako maaga sa worship kasi excited ako mag-worship sa Lord. Kaya ako dumating ng maaga kasi gabi pa lang. Prepared na ako. Nakahanda na yung damit ko. Bakit? I am at rest in the presence of God. Ano sabi ni Paul sa Ephesians 1 verse 6? To the praise of the glory of His grace wherein He had made us accepted in the beloved. Mga kapatid, tignan ninyo, to the praise of the glory of His grace. Ang pagpupuri, mga kapatid, sa glory ng kanyang kaluwalhatian, wherein na kung saan tayo ay kanyang tinanggap na kanyang mga inibig. Kita niyo yan? Pag alam mong mahal ka ni Lord, pag alam mong kumikilo si Lord sa buhay mo, pag alam mo na tama ang relationship mo kay Lord, alam mo na you confess your sin, yes, you will sin, but every time you make mistake, every time you make sin, every time you commit sin, you confess to God. Ano sabi ko sa inyo palagi? Hindi ba't ito ang paalala ni Pastor Bong? It doesn't matter kung hindi tayo matalino, magaling, pantas, henyo, o magaling sa kung saan man. Pagdating sa ministry o kung saan, siguruhin lang natin mga kapatid that we are always in the right relationship with God. Siguruhin natin na matuwid tayo. Hindi tayo malakas. Natutunan ko po ito sa aking pastor. Yes, pinamana niya sa akin yung thought na yan. Ano sabi niya sa akin? Hindi mo maipakita sa mga tao kung gaano ka galing. Kung gaano ka katalino. Ipakita mo, patunayan mo na matuwid ka sa mata ng Panginoon Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, pagka tayo ay matuwid sa mata ng Panginoon Diyos, ano man ang gawin nila sa atin, hindi natin papansinin kung ano ang iniisip, sasabihin ng ibang tao, kung ano man ang gawin nila sa iyo, ang tandaan mo, tama, matuwid ka sa paningin ng Panginoon Diyos. Always do the right thing. Tandaan mo, laging nakatingin ang Panginoon Diyos sa iyo. At pagka matuwid ka sa Panginoon, if you have the right relationship with God, malaya ka mag-worship kasi wala kang tinatago. Malaya ka nakatutugtog sa Panginoon. Malaya ka nakaaawit sa Panginoon. Yung tears mo, that is tears of joy because you are receiving the glory of God. You are offering the glory to God Himself alone. Because you are in a right relationship with God. Kasi alam mo, katanggap-tanggap yung worship mo. May mga tao po kasi, they cry a lot. We don't judge them, but
some Christians. Kaya sila umiiyak. Kasi doon pa lang pinagpe-pray nila, Lord, sana po tanggapin niyo yung worship ko na ito. Kasi alam kong hindi tama yung ginagawa ko. Kasi alam ko, Lord, may ginawa akong hindi maganda. May ginagawa akong hindi maganda. Guilty feeling yun. Pero mabuti na rin yun. Kahit na meron kang guilty feeling, nagwo-worship ka sa Panginoon. Sinusurrender mo sa Panginoon. Pero syempre, ibang istorya naman yung pumunta sa worship na may tamang puso, may tamang pag-iisip, at may tamang relationship sa Lord, na pumunta siya doon para i-express niya yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. The believer should come to realize that Jesus, mga kapatid, no, ang isang mananampalataya, a believer should come to realize that the eyes of Jesus sees him as what? Sanctified. That the eyes of the Lord sees him as justified. That the eyes of the Lord sees him as redeemed. A believer should come to realize that. Na ang tingin sa iyo ng Panginoon Diyos is regenerated, renewed, and you are blessed with all the spiritual blessings that the Lord will give you. Balik tayo uli kay Paul. Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Tandaan natin, mga kapatid, to be right with God, make sure na tayo as believer, as follower ni Jesus Christ, make sure na ang tingin sa atin ng Panginoon Diyos is we are sanctified, we are justified, we are redeemed, we are renewed, we are regenerated, at ang tingin sa atin, alam natin that we are blessed with all spiritual blessings, mga kapatid. Biblical? Yes. Purihin ang Panginoon, ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Yesus, na siyang nagbigay sa atin ng pagpapala, mga espiritual na pagpapala, spiritual blessings in the heavenly places in Christ. If we are filled with spiritual blessings, mga kapatid, ibig sabihin, the Spirit of the Lord is so much active in your life. Ibig sabihin, if we are filled with spiritual blessing, if we are blessed with spiritual blessing, ibig sabihin lang ganito yan, magmamanifest sa atin. Anong tawag dyan? You are bearing the fruit of the Holy Spirit. Yan ang ibig sabihin nun. If we are being blessed with spiritual blessing, namumunga ka ng fruit of the Holy Spirit. And that is the blessing, spiritual, in the heavenly places in Christ. At alam naman natin, pag namumunga tayo ng namumunga tayo ng fruit of the Holy Spirit, makikita mo yung taong yan. Alam mo yung taong yan, spiritually blessed yan. Bakit naman? Tignan mo siya kung paano magsalita. Tignan mo kung paano magtrabaho. Tignan mo kung paano mag-response sa mga ginagawa ng tao sa kanya. Though people may persecute him, people may oppose him, people may distract him, kahit sinisiraan ng mga tao yan, kahit ginagawa sa kanya ng mga tao yan ganyan. Pero tignan mo pa rin, spiritually blessed pa rin. Bakit? Nakapag-worship. Nakapag-share ng salita ng Diyos. Titignan mo bang may problema yan? Titignan mo bang may pinagdadaanan yan? Na ipapahayag ang salita ng Diyos. Bakit? Spiritually blessed. O ang tanong ko sa inyo, ilan sa inyo dito gusto nyo i-claim yung spiritual blessing nyo today? I want to see your amen. Sige, pero lang yung mga nagda-drive o kung may ginagawa yung mga kamay ninyo, baka ma-disgrasya kayo. If you can say amen, yes, amen. Pastor, I want to claim my spiritual blessing today. Say amen. If all of us wants to claim our spiritual blessing, tandaan ninyo mga kapatid, if you will receive your spiritual blessing, tandaan ninyo, lahat yan, sagasa na lahat yan. You have already received the blessings and the goodness of the Lord. Lahat ng plano ni Lord, ni-receive mo na. Lahat ng panalangin mo, ni-receive mo na. Why? Because you have received the greatest blessing, yung spiritual blessing.
Salvation, spiritual blessing yan. Provision, spiritual blessing yan. Commitment to the work of the Lord, spiritual blessing yan. Abundance of the Holy Spirit, spiritual blessing yan. Fruit of the Holy Spirit, spiritual blessing yan. Why? Because your heart, when you receive the spiritual blessing of the Lord, o kita nyo, ang daming amen. Amen and amen. Come on. Let's declare it. Alam natin yan. That there is power in declaration. You want to be filled with the anointing of the Lord. That is the spiritual blessing. Ito maganda. Tip ko lang sa inyo. Hanapin nyo palagi. Make sure that you receive your spiritual blessing first thing in the morning. Yung ma-feel ka ng anointing, spiritual blessing yan. Yung anointing na yan, dala-dala mo yan paglabas mo. That anointing that comes from the Spirit of the Lord, pag may kausap ka, may ka-business deal ka, tandaan mo, ang guidance ni Lord, ang anointing ni Lord nasa iyo. Walang imposible. Baka nag-i-introduction ka pa lang sa ino-offer mo. Nag-i-introduction ka pa lang sa binibenta mo. Nag-i-introduction ka pa lang sa proposal mo. Sabi ng kausap mo, I'll go with you. Tapusin na natin to. Huwag na natin patagalin. I can see that you're a good man. I can see that you're a good person. I can see that you're the one that I am looking for. I can see that you're the one that I can trust for. Bakit? Yung anointing ni Lord nasa iyo. Nagsashine ka. Nakikita nila yung liwanag ng Panginoon sa iyo. Kasi worshiper ka. Kasi worshiper ka. Kasi you are in a right relationship with God. Kaya ikaw, blessed na blessed ka spiritually. Magtataka ka, yung ibang ahente, nagkanda kumahog na, kape-present, pero ikaw. Can we open in prayer bago tayo mag-meeting? Wow! Wow! Nakita mo yung person, naghiwalay kayo. Bago kayo maghiwalay, yung kliyente mo, yung buyer mo, yung boss mo, nagkwentuhan kayo sandali. Merong inilapit ang boss mo sa iyo. I want to ask your opinion about this matter. Ano yan, boss? Kasi ganito yung boss, okay lang po ba? Bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo. Ipag-pray po natin na si Lord ang magbigay sa atin ng wisdom para ma-identify natin ang problema, para mabigyan tayo ng solusyon sa problema ang pag-uusapan natin. Okay, go ahead. You pray to God. Lord, intervene. Lord, work in the midst of us. May kliyente ka. O, kamusta na? O, pag-usapan na ba natin? O, ano itong proposal mo? Okay lang ba? Na umpisahan natin sa prayer. Spiritual blessing. At pagka sinabi nung kausap mo, o sige, pag-uusapan namin. I will think about it, pag-iisipan ko. O maghihiwalay na tayo, see you next week. Okay lang ba bago tayo maghiwalay? Mag-pray muna tayo. Because you are at peace. You are at rest with God. Yung puso mo nag-uumapaw sa presensya ng Panginoon Diyos. Kaya out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yan ang Christian. And later on, pag naghiwalay kayo, sabi ng kausap mo, ano ba yung nakausap ko na yun? Parang may naramdaman niya at akong kakaiba. Yung anointing ni Lord, kumilo sa'yo. Hindi pa kayo naghihiwalay. Tinawagan ka na. Teka lang. Kapatid, teka lang. I'll go with you. Bibiling ko na. Kukunin ko na. Ikaw na yung kukunin namin. Yan ang provision ni Lord. Yan ang provision ni Lord. Every time you start a meeting, every time you discuss something, wag na wag mong aalisin si Lord sa equation. Because you are spiritually blessed, the guidance, the protection, and the wisdom of the Lord will always be with you. Alam niyo po, it is a very powerful testimony. When I apply this into my life,
when I was still working, alam niyo, tumaas ang value ng pagkatao ko. Though I face vice presidents, just to share this small thoughts, mga kapatid, nakita nila, irerespeto ka, igagalang ka. Bakit? Kasi si Lord, ang nilalagay mo sa unahan mo. Yes. Lagi mong unahin si Lord. Kahit sino makaharap mo, I don't care who you are, but I will put my God in between us. I will put my God in front of me. And I believe God will take care of whatever situation that we have. Whatever business deals, whatever problems may occur in our job, if you are right relationship with God, if you worship Him, yan ang genuine worship. Payapa ang puso mo na kahit saan dala-dala mo si Lord. Because your heart is filled with adoration. Your heart is filled with devotion. Your heart is filled with love. And you praise the Lord. That makes everything possible. Yes. Because with God, nothing is impossible. He reaches heavenward with His praises directed towards the God who loved us, who saved us, and blessed us. Yan yung idea, mga kapatid, ng genuine worship. Na kahit saang banda ng buhay mo, anumang aspeto ng buhay mo, you put God first. That is worshiping God. Yes, that is worshiping God. Now, marami sa atin, ganun pala yun. Now, my question to you is this. Ito lang ang tanong ko sa inyo, mga kapatid. Will you worship God genuinely in your life? Will you worship God genuinely in your heart, in your mind, mga kapatid? Why? Tandaan natin, mga kapatid, worship is the outpouring of our soul that is at rest in the presence of God. And it will define our spiritual condition as a worshiper. How we live, how we speak, and how we think. Mga kapatid, tandaan natin, yung spiritual blessing na yan, it covers everything of the entire life na meron ka, mga kapatid. Dahil ibinigay sa atin yan ng ating Panginoon Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, no? Huwag natin kakalimutan palagi yan. You worship God in your work. You worship God wherever you go. You worship the Lord. You give reverence. You give your adoration. You give your love, mga kapatid. You praise God every time. At yung maririnig nating message ngayong Sunday na ito, mas lalo pang titibay ang ating pag-worship sa Panginoon. I hope and I pray, mga kapatid, o sabi ni Tita Telma, Amen. Putting God first is the highest form of worship. It is the outpouring of our soul which is at rest in the presence of God. Yan ang highest form of worship. Dala-dala mo si Lord. Itinataas mo si Lord kahit saan ka magpunta. Siya ang ibinabandera mo. Ito ang Diyos ko. Sino man ang kaharap ko, I don't care. Pero uunahin kong itaas ang Panginoon ko kesa sa iyo. At pag nakita nila yan, sa buhay mo, sa pananalita mo, kung paano makipag-usap, nakikita nila, inuuna ng taong yan ang Panginoon Diyos. Yung tiwala, yung confidence, I'll tell you, Jesus will move in every situation of your life. Jesus will move in every circumstances, in every plans that you will have in your life. Subok na yan, mga kapatid. Garantisado. Walang palya. I hope may natutunan po tayo ngayong umaga na ito, mga kapatid. Panalangin ko po,
na lahat tayo ma-experience natin at maituwid natin at maitama natin, mga kapatid, yung tinatawag nating right relationship with the Lord, at yung ating sarili, we are at rest. Yung ating kaluluwa, at rest in the presence of the Lord. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for this wonderful, amazing day that you've given us. Maraming salamat, Panginoon. Sa maiksing oras na ito, napakalaki po ng aming natutunan. Napakasarap ng pakiramdam, Panginoon, that as we start the day right, worshiping you, praising you, giving you glory, Lord God, in every aspect of our life, Lord God. Ang sarap ng pakiramdam, Panginoon. Truly, Lord God, you are our Lord of Lords, King of Kings, worthy to be praised, Panginoon Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa aming buhay, gumagaang dumadali. Dahil ikaw ang kumikilos, Panginoon. Simula sa araw na ito, Panginoon, wherever we go, whatever we do, we will put you first. We will worship you first, Panginoon Diyos, sa aming buhay. Ingatan mong bawat isa. Let your traveling mercy be upon us, Panginoon Diyos. At ang pagpapala mo ay ibinubuhos mo, Panginoon, sa kamay at sa buhay ng bawat isa sa Morning Devotion family. Sa lahat ng makakapakinig ng mensaheng ito, Panginoon, move in their life. Touch all of them, Panginoon Diyos. Help us. Give us this courage, this boldness, Panginoon Diyos. And fill us with your presence to reach more people and unite them with the church. Lord, we thank you, we worship you, we honor you. As we pray all of these things, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, we receive victory. Amen and amen and amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Lagi niyong tatandaan, laging mag-worship, at huwag na huwag kakalimutan, we are blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of the Lord. As in, love na love ko kayo. See you tomorrow, mga kapatid. Ingat po. God bless.